unang panahon, walang ibang daan kundi ilog at karagatan. Walang gusali o syudad kundi kabundukan. Walang telebisyon o anumang libangan kundi ang paggalaw ng bughaw na kalangitan. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting nagbago ang mundo. Pero may ilang lugar na nanatiling paraiso. At may ilang nilalang na nanatili sa kinagisnan. Kuya, saan papunta to? Doon sa Buyag. Sitio Buyag. Pasabay, ah. Hindi, mababaw pa dito eh. Sige, sige. Ang Sitio Buyag ang isa sa pinakamalayong sitio sa Peña Blanca, Cagayan. Nakakubli sa kabundukan, ito ang tahanan ng mga katutubong agta. Ano pakalayo dito yung Sitio Buyag? Doon, ma'am, sa Gun. Ilang may oras pa o minuto lang? May oras, ma'am. Baka sa 2 oras. Para marating ang natatagong sitio, kailangan mong baybayin ang malawak na ilog. Ito ang kanilang kalsada. Ang problema natin dito sa ilog, iba-iba siya ng iba-iba siya ng height. Merong may mga malalaking bato, merong mga malalim na parte. So, every now and then, bababa tayo ng bangka para itulak natin. Katulad ngayon, itutulak na natin to. May Sorry bababa. po. Game. Ay, na-stuck! Okay. Malalim na ulit! Kuya, mukha pa anak ko eh. Kung wala kang bangka, pwedeng gumamit ng salbabida. Pero tulad ng anumang kalsada, hindi laging patag ang daan. Masyadong mabilis yung ragasan ng tubig doon. Mas safe siguro kapag maglakad na lang muna dito sa point na to. Dahil may mga bata kaming kasama, itinawid muna namin sila sa pampang bago sinuong ng bangka ang bumaragas ang tubig. Makalipas ang ilang oras, Finally, after 1 oras ng pagbabangka, paglalakad, paglangoy sa ilog, natatanaw ko na yung Sitio Buyag. Kung nakikita ninyo yung mga bahay kubo doon, yun yung lugar ng mga agta. Yun ang pupuntahan natin. Konti na lang. isang maliit na komunidad ang sumalubong sa amin. Walang kuryente, walang eskwelahan, pero mayaman sa ngiti ang mga katutubong agta. Kung anong salat nila sa mga bagay na moderno, ganun naman ang ganda ng kanilang paraiso. Hanggang ngayon, nabubuhay sa sinaunang paraan ng pangingisda at pangangaso ang mga agta. At sa araw na ito, igat ang kanilang hanap. Isang malaahas na isda na matatagpuan sa mga bato. Ilang taon ka nung nagsimula kang kumuha ng igat? 10 taon po ako. 10 taong gulang. Bakit? Sino nagturo sa'yo? Ay, yung tatay ko, ma'am. Bakit ka daw niya tinuruan? Parang alam ko yung manisid sa tubig. Parang mabuhay ako pag magkaasawa na ako para alam ko yung lahat ng trabaho.
Si Daniel ang isa sa pinakamagaling manghuli ng igat, pero minsan na siyang nakagat ng malaahas na isda. Iba nakaganon yung yung igat sa bato. Ginaganyan ko yung galot. Dito pa siya lumabas. Oo. Eh, ganyan ko sana yun. Yung balikan ko dito, parang iyahon ko na. Oo. Hindi ko na pabalik dahil Pumalupot? Pumalupot na dito Kinagat na ka dito? Oo. Pwede kang malunod. Malunod ka na. Lalo na ito, ma'am, kapag itong kakagatin ng igat sa ilalim, Oo. hindi ka na makakapaglangoy. Dahil parang parang Namamanhid. parang tumitigas na ito mo. Yung pag itong sinakmal ng igat. Peligroso man ang trabaho, araw at gabi, sumisisid si Daniel. Wala naman daw kasing ibang trabahong maaasahan, dala ng kahirapan. Nakapag-aral ka ba, Daniel? Hindi, ma'am. Kahit grade 1? Oo, ma'am. Kahit grade 1 wala. Bakit? Kala ko noon, ma'am, walang karapatan yung agta na mag-aral dahil isa lang kita. Yun pala, pagkapareho din lang sa Kristiyano, mag-aral. Kasama ni Daniel sa pagsisid ang kanyang nakababatang kapatid na si Amor. May polio ang binata kaya paika-ika itong maglakad. Pero sa ilalim ng tubig, animoy wala siyang kapansanan. Tulad ni Daniel, bihasa rin sa pag-iigat si Amor. Pero di tulad ng kanyang kuya, kahit paano'y nakakapag-aral na ang binata sa tulong ng kanyang kuya Daniel. Anong grade ka na? Grade 2, ma'am. Grade 2. Bakit gusto mo mag-aral? Siyempre, ma'am, gusto ko nang tupad ang pangarap ko, ma'am. Ano ba ang pangarap mo? Ang magkanang gusto ko nang kapwa kong tao, ma'am. Kaya pala ganun na lang ang pagpupursige ni Daniel. Hindi man natupad ang kanyang pangarap, sana magbago ang tadhana para sa kanyang kapatid. Maya-maya, may naaninag silang igat sa pagitan ng mga bato. Ako'y isang licensed scuba diver. Hindi ako takot sa malalim na tubig at sanay akong sumisid. Pero kakaiba ang tatag ng baga ng mga agta. Masyadong malalim. Masakit sa tenga kahit na mag-equalize ako. Wala eh. Parang mababasag yung eardrums ko. Masyadong malalim. Wait lang. Sinilip ko ang ilalim. Hindi pa umaahon ang aking mga kasama. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Gaano man kalalim ang kanilang sinisid, wala silang nahuling igat. Nakatago sa kaloob-looban ng mga bato ang ahas ng ilog. Masyado malalim. Ang sakit sa tenga. Diwaya. Makalipas ang ilang segundo, sa wakas, umahon din si Daniel at ang kanyang grupo ng mga agta.
Pagkapit ng dilim, nagpaningas ng apoy sa tabi ng ilog ang isang pulutong ng mga agta. Akala ko may salo-salo o selebrasyon. Pero nagulat ako nang makita ang kanilang mga pana at antipara. Dahil bigong makahuli ng igat kaninang tanghali, magbabaka sakali sila ngayong gabi. Sisisid sa gitna ng dilim ang mga agta. Paglabas niya, iiwas mo yung katawan mo. Bakit mo iiwas? Para hindi ka kagatin. Pag kinagat ka nun, Oh. parang sakripisyo na yung ginagawa mo sa loob ng tubig. Pag kinagat ka. Dahil kung hindi mo maalis yun, sigurado ikaw ang mamamatay sa loob ng ilog. Lalo akong kinabahan sa aking narinig. Malamig at malalim na nga ang tubig. Peligroso pa ang mismong hayop na huhulihin. Ang sabi nila, yung mga igat daw o yung mga palos, lumalabas daw sila kapag gabi. Mas madali silang mahuli kapag gabi. Yun nga lang, mas mahirap din para sa atin kasi madilim, tapos malakas yung current pa naman ng ilog. Good luck na lang sa atin. Gamit lamang ang isang flashlight, lakas loob akong sumunod sa mga agta. Pero nang paglubog ko sa ilalim ng tubig, nakakasakal ang labis na kadiliman. Malakas ang agos ng tubig nung mga oras na iyon. Pilit ko mang sundan ang aninag ng mga agta, sadyang tinatangay ako palayo ng agos. Saan ba sila? Ayun na bigla nakita ko. Sir, Saan ba ta? Wala akong nakikita eh. Maya-maya, nakita ko ang isa sa mga katutubo. May nahuli na siyang ilang piraso ng tilapia, pero mailap pa rin ang igat. Mas aktibo raw ang mga igat kapag madilim. Ito ang oras na lumalabas sila sa lungga para maghanap ng pagkain. Palangoy-langoy lang daw sila sa kadiliman, kaya iba yung pag-iingat ang kailangan. Malakas ang igat sa ilalim pag malaki. Pero kung maliit, hindi gano'ng malakas. Ano ba yung malaki? Ay, mga, Gano'ng kahaba? mga isang ganyan. Malakas ang kabog sa aking dibdib. Lakas loob kong sinuong ang madilim na tubig. Nang biglang mahagip ng aking flashlight ang isang malaahas na isda.
Sa gitna ng dilim, lumitaw ang isang igat. Mabilis itong pinana ng mga kasama kong agta bago pa man ito makakagat. Ayun na pala eh. Anuhin natin, putulin natin yung kanyang liig. Tapang to ah. Putulin yung liig para Madulas ang balat ng igat at malakas pumiglas. Makalipas ang ilang minuto, isang igat pa ang nahuli ng grupo. Hindi ko lubos maisip kung paanong nagagawa ng mga agta ang manghuli ng igat sa gitna ng dilim. Pero marahil sa tagal ng panahon, nakabisado na nila ang galaw ng tubig pati ang kahit kaunting kaluskos sa ilalim. Si Daniel ang pinakamasigasig sa panghuhuli. 2 igat ang nahuli niya ng gabing iyon. Parang matanggal. So, pagkatapos ng mahigit 3 oras na pagsisid, nakakuha kami ng 5 ba kuya? 5? 5 igat. 5 igat. Pero hirap, ang hirap. Sobrang dilim kasi sa ilalim tapos ang lakas ng current ng ilog. So, doble yung effort mo sa pagsisid. Hirap. Alas 11 na ng gabi nang magdesisyon ng grupo na bumalik sa Pampa. Yalan. Kanidwa ka, namilo ka ng lukat. Out and in. Ay, Sa batuhan, isa-isang kinatay ang mga nakuhang igat. Tinanggal ang bituka at hiniwa ng palapad. Anong ginagawa kuya? Parang tatanggalin mo sa balat? Hindi ko tanggalin. Parang numipis. Ah, parang nilipis. Ano bang gagawin dyan? Madali na patuyo. Ah, dadaingin ninyo. O, pag magawa mo lugit eh. Dahil walang kuryente sa lugar, pagdadaing ang tanging paraan para hindi mabulok ang igat. Isa itong sinaunang proseso na nagmula pa sa kanilang mga ninuno. Ate, magkano po ang benta sa ganyan? kapag tuyo, ma'am, Oo, pag tuyo. 500. Pag tuyo. Eh, pag sariwa. 200 yung isang kilo. Hating gabi na nang matapos ang mga agda sa pagpapausok sa mga igat. Dahil likas sa mga agta ang pagiging nomadic o palipat-lipat ng tirahan, sa batuhan na sila nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, maagang gumising si Daniel at ang kapwa niya agtang si Cecil. Sila ang naatasang magtungo sa bayan para ibenta ang mga nahuling igat. Babayan po?
kami yung bumabiyahe mula doon sa bundok na pinanggalingan natin papunta sa bayan ng Peña Blanca. Kaya sinasamantala ng tao yung biyahe na ito para magbaba ng kanilang mga produkto. Punong-puno ng kalakal ang jeep na aming sinasakyan. Sa sobrang sikip, nagdesisyon kaming sumakay na lang sa bubong. Mahigit 4 na oras pa raw ang aming bubunuin bago kami makarating sa bayan. Sa kalagitnaan ng biyahe, biglang nagdilim ang kalangitan. Nabalot ng hamog ang paligid at nagsimulang umulan. Wala kang problema dito sa top load. Wala kang bubong. Pag umulan, basa. Magtatanghali na nang makarating kami sa bayan ng Peña Blanca. Diba dito, bababa sa palengke, ma'am? Apo. Dito. Diretso sa palengke si Daniel kung saan may naghihintay ng buyer. Ayun, no? Teka, itimpangin na lang yun. Nabili ng 500 piso ang lahat ng igat na nahuli ni na Daniel kagabi. Thank you, Ter. Salamat po. Nung araw din iyon, bumili si Daniel ng 10 kilo ng bigas mula sa kinitang 500 piso. Pero imbis na dalhin ang bigas sa kanilang tahanan, nagulat ako dahil isa-isang inikot ni Daniel ang mga bahay sa kanilang komunidad. Kung mo nga, hindi pagluto, tapos ikaw tama ka ka amahana. Dito kasi sa lugar nila, Daniel, yung kita ng isa, kita ng lahat. So yung kinita nila mula dun sa pag-iigat nila, binili nila ng bigas. Akala ko nung una para lang sa pamilya niya ibibigay yung bigas na yon. Pero ito actually, sa buong community. Parang sinishare niya. Pangalawang bahay na to. Okay na yan? Kaya yung atandaan pa rin Yung dito, ba't binibigyan ninyo lahat ng bigas? Kung wala silang nibebenta, ma'am, ikaw nakabenta, bigyan mo sila. Okay na yan? Ng Kahit bigas. hindi mo naman sila pamilya? Oo. Bakit? Ganun ang prinsipyo namin mga agta dito, ma'am. Parang pantay-pantay kayo, walang mahirap, walang mayaman. Makalipas ang 1 oras, iginayak na ang isang lumang papag. Kanya-kanyang bitbit ng kaldero at plato ang mga katutubo. Yung kanuha mo, Tagalog mo. Lord, pakumami kami kanya rin, luwa kami kanya tubam mo. Kung na napagkat pa mo kumami ka to, tayo nakaliwat rin kami. Ira yung dasal sinabit niya na. Paming Jesus, Amen. Amen! Ay na! At sabay-sabay na pinagsaluhan ang bunga ng kanilang pinaghirapan.
Sa isang mundo kung saan palaki ng palaki ang agwat ng mahirap at mayaman, madaling isiping nasa pinakailalim ang mga katutubong agta. Sarap! Pero matapos kong makipamuhay sa kanila, marami akong natutunan. Wala silang kalsada, wala silang daan. Pero bawat isa sa kanila ay tulay ng pagbibigayan. Walang kuryente, walang telebisyon, pero buhay na buhay ang kinagisnang tradisyon. Walang mansyon, walang magagarang sasakyan, pero sa piling ng mga agta, walang maiiwan at walang malalamangan. Madalas silang tawaging mangmang at primitibo. Pero sino nga ba ang tunay na sibilisado? Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.